Amen. Yan, purihin ng Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Masarap pakinggan ng mga patotoo ng bawat isa sa atin. Yan. Yun yung unang word of God ni Pablo yung patotoo. Yung testimony. Kaya si Pablo nung time na nakilala niya si Jesus, hindi niya kinailangang mag-aral muna ng salita ng Diyos bago siya mag-aral. Ang unang bagay na ginawa ni Pablo yung testimony niya, yung buhay niya, na na-encounter niya si Jesus, yung siya ay binulag at siya ay pinagaling ng ating Panginoong Hesus. Purihin ang Panginoong Hesus. Kaya karapat dapat ang Diyos ay sambahin sa ating mga buhay na ito. Talagang tayo nilalang ng Diyos para talaga sa isang purpose ang pagsamba. Kasi nung time ng Genesis, talaga nilalang ng Diyos ang lahat. Pinagmasdan niya at siya'y nasiyahan. Ganun din naman nung nilalang niya ang tao at nakita niyang nalulungkot yung tao dahil nasisiyahan ng Diyos nang nilalang niya yung tao at ayaw niya itong malungkot, binigyan niya ng kaparehas. Nagmasdan niya at siya'y nasiyahan. Yan, at humayo kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig, kasi nais ng Diyos na sa bawat supling na ibibigay ng tao ay talagang masasamba siya upang siya'y lalong masiyahan. Kaya ang buhay natin ay nilalang ng Diyos by His own glory, para sa ikasisiya ng Diyos. Kaya dapat yung buhay natin ngayon, dapat ibinibigay natin pagsamba sa Diyos na may lalang sa ating mga buhay nito. Napakahalaga na alam natin ang bagay na ito, kasi hindi natin mabibigyang kaluguran ng Diyos pag hindi natin alam yung ating mga tungkulin dito sa mundo kung saan tayo ginawa ng Diyos. Amen? Kaya sa umagang ito, nais kong tawagin si Sister Rachel para pangunahan tayo sa salita ng Diyos. Aklat ng Hebreo chapter 12 verse 28. Tumayo po tayo at buklatin natin ang ating mga Biblia sa Hebreo chapter 12, verse 20. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod, sa Kanya may paggalang at pagtatakot. Purihin ng Diyos. Tayo manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito muli. Kami binigyan mo ng pagkakataon magbulay-bulay at makinig sa iyong banal na salita, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, buksan mo po ang aming puso at isip. Ama, sa pangalan ni Jesus, ang iyong banal na Espiritu ay iparating mo sa aming mga puso, Panginoon. Manatili, Panginoon, upang kami samahan, tanggapin, maunawaan ang iyong banal na salita na dapat namin isinasagawa at ipinamumuhay sa mundong ito habang kami naghihintay sa muli mong pagbabalik. Pagpalain mo, Ama, bawat taong naririto ngayon, maging sa bawat taong nakapalibot sa church na ito, inaabot ng tinig mo, Panginoon. Buksan mo ang kanilang puso sa iyong banal na salita, Panginoon. Itago mo ako sa iyong likuran, Panginoon. Ikaw ang itaas at maparangalan, makita ang iyong kadakilaan sa pamamagitan ng bawat salitang mapapakinggan ang bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon. Ikaw lang ang aming sasambahin. Maliban doon, wala nang iba. Muli, maraming salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan natin ang Diyos. Purihin ng Diyos. Yan. Ang pagsamba sa Diyos. Yan. Ang ating title, ang pagsamba sa Diyos. Hebreo 12:28. Kaya nga, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang karyang hindi mayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, sa paraang may paggalang at pagkatakot. Yan. Nga, tayo nilalang ng Diyos sa isang purpose para sambahin ng Diyos, para siya'y masiyahan sa Kanyang trono habang siya'y nandoon. Amen? At dapat tayo pinagpapasalamat natin ito. At ngayon alam na natin ang bagay na ito, bagay na may pagkakataon na tayo, mabigyan siya ng kasiyahan. Amen? Sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig, yung pangako niya, yung buhay na walang hanggan, na wala dito sa mundo. Kung saan nandoon.
sa lugar kung saan siya naroon na pagdating ng panahon makakamtan natin yung bagay na yon, yung kaharian na yon na kailanman hindi masisira. At sa sinasabi ng banal na kasulatan na napakasaya ng buhay pagdating natin doon. Kaya habang tayo naririto at binigyan niya tayo ng pagkakataong makapasok doon sa dakong kabanal-banalan na yon, at binigyan niya na tayo ng assurance of salvation, kasiguraduhan na pagdating ng panahon makakapasok tayo at makakasama natin siya sa kanyang kaharian na yon. Sambahin natin ang Diyos habang tayo narito. Amen? Kaya habang tayo narito, sambahin natin ang Diyos. Ang pagsamba sa Diyos. Amen? Alamin natin yung pagsamba na tinutukoy na yun. Ano nga ba ang pagsambang kinalulugdan ng Diyos? Amen? Alam natin yung pagsamba. Puri, pag-awitan, yun yung mga bagay na alam natin. Pero marami pa tayo dapat malaman patungkol sa pagsambang kinalulugdan ng Diyos. Amen? Ang pagsamba sa Diyos, ang i-question natin, ano nga ba ang pagsambang kinaluluguran ng Diyos? Amen? Yan. Sa tingin nyo, ano ba yung pagsambang kinaluluguran ng Diyos? Amen? Ano yung kinaluluguran ng pagsamba ng Diyos? John 4:24, tumpa. Amen? Sambahin ang Diyos. Number 1, para kaluguran tayo ng Diyos sa ating pagsamba dito sa mundo habang naghihintay ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, kasi nangako si Jesus na siya'y muling babalik, at pagbabalik niya isasama niya tayo. Tayo, ibig sabihin tayong mga tumanggap sa Kanya bilang Hari, Panginoon ng ating mga buhay. Mga taong naging iglesia ni Jesus, mga taong nabubuhay ulo si Jesus, tayo ang katawan, lahat tayo yun. Tayo mga lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansa ang nakalaan upang magpahayag ng kamanghamanghang bagay na ginawa ng Diyos. Yun yung unang bagay na ginawa ni Pablo kanina, nung unang bagay na sinasabi ko, na isa sa bagay na nagpapalugod sa Diyos, at isang unang bagay na pwede natin gawing ministry natin, yung pag-share ng ating mga patotoo sa iba na ginawa ni Pablo. Mga kamanghamanghang bagay na ginawa, magpahayag ng kamanghamanghang bagay na ginawa ng Diyos, tayo yun. At pag ginagawa mo na yun, ikaw na yung isa sa mga pangako na iniwanan ng Diyos na pagdating ng araw, pag siya'y bumalik at sa kanyang pagbabalik, isasama niya tayo kung saan siya naroon. Sabihin tayo ng mga sigurado, may assurance of salvation, mga taong dapat sumamba sa Diyos. Amen? At ang pagsamba na dapat mo ginagawa, una sa buhay mo bilang mga taong naghihintay kay Jesus, ay sinasamba mo siya sa Espiritu at katotohanan. Amen? John 4:24. Yan, sige, basahin muna natin. John 4:24. Kaya dapat kilala natin ang Diyos. Kasi yung Samaritana, hindi nila klaro sa kanila. Kaya sabi ni Jesus, kilala namin ang sinasamba namin. Yan, kaya dapat John 4:24. Yan. Ang Diyos ay Espiritu. Kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya dapat kilala natin ang Diyos na ating sinasamba. At ang Diyos na tinutukoy dito ay ano? Espiritu. Ang Espiritu, hindi mo nakikita. Kaya hindi natin kailangan ng mga idolatry, ng mga idolater, ng mga kahit anong imahe na gawa sa kahoy, tanso, bato, ginto, pilak, inanyuan, ginawang tao upang ating sambahin. Hindi natin kailangan yun. Hindi natin kailangan ng remembrance ng isang bagay na nagpapaalala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay ipinaalala niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig niya na nadama natin sa ating mga puso, nang makita natin sa ating mga buhay at nalaman natin na siya ay namatay sa krus para tayo tubusin, nagsakripisyo ng lahat-lahat, isang Diyos na nagpakumbaba at namuhay na parang alipin para tayo ay iahon sa pagkakasala. Amen? Ayan. Unang bagay na dapat binibigay natin ang kalugod-lugod na pagsamba sa Diyos ay ang pagsamba natin siya kahit hindi siya natin nakikita. Amen? Pagsamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Bakit? Dahil napakahalaga ng salita na ito. Napakahalaga ng salitang faith. Amen?
Kasi kapag sinasamba mo ang Diyos, sa paraang hindi mo nakikita, nandoon lumalabas ang salitang faith. Napapatunayan mo ito sa iyong buhay. Pero bakit nga ba napakahalaga ng salitang faith o pananampalataya? Bakit kaya? Sa tingin nyo, bakit napakahalaga ng faith? Sa palagay nyo lang, kinalulugdan ng Diyos at bakit? Sa faith natin natatagpuan ang kaligtasan. Amen? Kung wala kang kaligtasan, mukhang malayo sa iyo. Ay, kung wala kang faith, mukhang malabo sa iyo ang kaligtasan. John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya individual. Bawat isa sa inyo kung siya'y sasampalataya kay Jesus, hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Marcos 16:16. Marcos 16:16. Dinala ng mga kaawal si Jesus sa bakuran ng palasyo ng gobernador at kanilang mali, hindi ito. Marcos ba yun? 16:16. 15:16 pala kung pinukulat ko. 16:16. Yan. Ang sino mang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit, ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Kaya napakahalaga ng faith, pananampalataya. Pananampalataya, propya na talagang sinasamba mo yung Diyos na hindi mo nakikita. Okay? Kaya napakahalaga ito sa pananampalataya, John 3:16, may kaligtasan. Sa Marcos 16:16, may kaparusahan sa mga hindi sumasampalataya. Kaya napakahalaga ng faith. Pag wala kang faith, may kaparusahan ka. John 1:12, bibigyan ng karapatan maging anak ng Diyos yung mga taong sumasampalataya sa Diyos. John 3:18, hinatulan na ang hindi sumasampalataya. Kaya napakahalaga ng salitang faith, ng pagsampalataya sa pagsamba sa Diyos na hindi mo nakikita. Amen? Kasi kapag wala ka nito, hinatulan ka na. At sabi rito, John 3:18, hinatulan na ang hindi sumampalataya. Kaya napakahalaga nun. Meron pa. Gawa 16:31, kapag sa pamamagitan ng pagsampalataya natin, kahit tayo lang, maaaring maligtas ang ating buong sambahayan. Sige, pakibasa. Gawa 16:31. Sister Rachel. Acts chapter 16, verse 31. Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Amen. Yan. Ayan yung mga bagay na nagagawa ng pananampalataya na napakahalaga. Amen. Pero ano ba kaugnayan nun sa pagsamba sa Diyos, Pastor, yung faith, sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Doon tayo bumalik sa Hebreo 11:6. Kung mabasahin natin yung Hebreo 11:6. Nakita na si Rachel, Hebreo 11:6. Hebreo chapter 11, verse 6. Kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyan kaluguran. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Amen. Yan ang kaugnayan niya doon. Amen. Kasi hindi natin masasamba ang Diyos sa Espiritu at katotohanan kung wala tayong pananampalataya sa Diyos. Kasi yung pananampalataya, yung maglalapit sa atin sa Diyos. Kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyan ng kaluguran. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Amen? Kung gusto mo maghanap ng Diyos na nakikita mo, mukhang wala sa iyo ang pananampalataya. Amen? Pero kung ikaw ay naniniwala sa Diyos na hindi mo nakikita, yun ang pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang iyong bagay na inaasahan. Sa madaling salita, ang pananampalataya ay paniniwala sa isang bagay na hindi mo nakikita. Amen? Kaya unang bagay na higit na dapat nating malaman, importanteng bagay na dapat nating malaman patungkol sa pagsamba sa Diyos ay dapat yung ating pagsamba sa Diyos ay dapat sa Espiritu at katotohanan.
Amen? Sa isang Diyos na hindi natin nakikita upang mabigyan natin siya ng kaluguran sa ating mga buhay. Amen? Yan. Unang puntos, ano nga ba ang pagsambang kinaluluguran ng Diyos? Number 1, ang pagsamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Pangalawa, may paggalang. Yan, Hebreo 12:28. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin siya, sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod, sa Kanya sa paraang may paggalang. Kaya doon siya rin may paggalang. Matthew 15:8. Pakibasa sa Sister Rachel. Matthew chapter 15 verse 8. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukan. Marcos 7:6. Mark chapter 7 verse 6. Sinagot sila ni Jesus, mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo ng kanyang isulat. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukan. Amen. Napakahalaga ng salitang paggalang. Kasi kung wala kang paggalang, nagagalit ang Diyos sa bagay na yon. Ibig sabihin, sa bibig at hindi sa puso nanggagaling. Kapag wala kang paggalang sa Diyos, yung pagtanggap mo sa Kanya, sa bibig, hindi sa puso. O pagkunwari lang. Amen? At isang bagay na kinamumuhian ng Diyos yun. Kaya dapat nating malaman, Santiago 2:17, yung ating pananampalataya kanina, na isang bagay na higit nating maibibigay para unang bagay na malugod ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagsamba sa Espiritu at katotohanan, yung pananampalataya natin sa pamamagitan ng pagpapakita natin ng paggalang sa Diyos, nilalaki pa natin ang gawa. Santiago 2:17. Santiago chapter 2 verse 17. Gayon din naman, patay ang pananampalataya walang kalakip na gawa. Yan, kaya napakahalaga nun. Yung faith kanina na binabanggit natin, dapat lagyan natin ng gawa. Yung pagmamahal natin sa Diyos, huwag nating lagay lang sa bibig. Amen? At ilayo sa ating mga puso. Pagkus yung ating pananampalataya na yun, laki pa natin ng gawa at itanim natin sa ating mga puso. Pasimulan natin sa pagsambang may paggalang sa Kanya. Amen? Ephesians 5:21. Ito yung mga bagay na pwede natin gamitin at maipakita kung paano natin ginagalang ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagsamba. Ephesians 5:21. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Amen. Yan. Sabi ron, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Amen. Pag tayo ay nagpapasakop sa isa't isa, na ipakikita natin yung paggalang natin kay Kristo. Bagay na sa ating pagsamba sa Kanya, nalulugod siya. Amen? Kanino ka dapat magpasakop? Sabi rito sa isa't isa. Sa church natin, sa mga namumuno, sa mga nagmamalasakit sa iyo, o sa bawat kapatiran, sa bawat isa sa atin, napakahalaga nun. Kasi doon natin maipakikita na ginagalang natin si Kristo sa ating mga buhay. Kasi utos ni Jesus, mahalin natin ang ating kapwa. Una, mahalin natin ang Diyos. Pangalawa, mahalin natin ang ating kapwa. Kapag nagpapasakop tayo sa isa't isa, nagkakaintindihan tayo, nagkakasuluran tayo sa isa't isa, nalulugod sa atin si Kristo. Kaya yung paggalang na ipakikita natin sa Kanya. Job chapter 28 verse 28. Job chapter 28 verse 28. At sinabi niya sa tao, ang pagsunod at paggalang sa Panginoon ay karunungan, at ang paglayo sa kasamaan ay siyang tunay na kaalaman. Amen. Yan. Job 28. At sinabi niya sa tao, ang pagsunod at paggalang sa Panginoon ay karunungan, at ang paglayo sa kasamaan ay isang tunay na kaalaman. Yan, yung pagsunod, paggalang, pagsunod. Ang pagsunod at paggalang. Ayan, kasi kapag may paggalang ka, natural, automatic yun, sumusunod ka sa Kanya. Ibigyan mo siya ng mataas na atensyon. Binibigyan mo siya ng mataas na importansya.
Amen. Kaya napakahalaga yan, isang uri ng pagsambang kinaluluguran ng Diyos. Meron tayong paggalang sa Kanya. Kasi meron tayong paggalang, meron tayong pagsunod. At kung meron tayong pagsunod, natural, meron tayong pananampalataya sa Diyos. Kasi faith without action is dead. Tandaan natin yan. Kaya sa buhay natin, bilang mga iglesia, bilang mga taong hinango, patungo sa hinango mula sa kadiliman, patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan, sa madaling salita, tayo yung mga kumilala kay Jesus, tumanggap kay Jesus bilang Panginoon Hari Diyos at nakapagligtas, sambahin natin siya ng merong paggalang upang higit sa ating mga buhay, mabigyan natin siya ng kaluguran. Kasi wala tayong paggalang, hindi natin siya magagawang sundin sa ating mga buhay. At ang paggalang ngayon, isang bagay na higit na tayo ay magiging kalugod-lugod sa kanyang paningin. Dagdagan natin ang Kawikaan 19:21. Kawikaan chapter 19 verse 21. Ang isang tao ay maraming iniisip, maraming pinabalak, ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang siyang mananaig. Yan, purihin ng Diyos. 23 pala. 23 ba yung binasa mo? 23. Verse 23, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagbibigay ng buhay. Ang gumawa nito ay makakaranas ng kapayapaan at ligtas sa kapahamakan. Amen. Yan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagbibigay ng buhay. Yan, isang bagay na mahalaga. May paggalang tayo sa Diyos. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagbibigay ng buhay. Ang gumagawa nito ay makakaranas ng kapayapaan at ligtas sa kapahamakan. So, sabihin, parang faith din siya. Yung paggalang, nagbibigay ng buhay. Ilan naman natin yung buhay na tinutukoy ng banal na kasulatan, yung nasa John 10:10. Isang buhay na masagana at ganap. At yun yung buhay na kasama natin si Jesus. Amen? Kasi walang kabuluhan ng lahat. Kung sa buhay natin, pagdating ng panahon, hindi rin natin kasama si Jesus. Kaya yung langit, sa totoo lang, hindi naman napakahalaga ng langit. Kaya lang nagiging mahalaga yung langit dahil sa langit nandoon si Jesus na makakasama natin pagdating ng panahon. Kasi yung langit, kung wala si Jesus, wala rin halaga yun. Amen? Kaya dapat si Jesus talaga, una pa lang, dito pa lang tayo sa mundo, galangin na natin siya. Kasi yun yung isang bagay na higit na malulugod siya. Pag tayo may galang sa Kanya, matututo tayong sumunod sa Kanyang mga palatuntunan. Amen? Kasi yung paggalang at pagsunod, kung iisipin mo, kung papansinin mo, kung babasahin natin sa banal na kasulatan, laging magkasunod. Amen? Hindi ka pwedeng gumalang na hindi ka sumusunod. Hindi ka rin pwedeng sumusunod na hindi ka rin pwedeng gumagalang. Amen? Kasi yung pagsunod, nagpapatunay yan na ikaw ay gumagalang. Amen? Kaya mo siya sinusunod kasi ginagalang mo siya. At kaya ka naman gumagalang kasi sinusunod mo siya. Amen? Kaya laging magkasunod yan. At ang dalawa na yan ay napakahalaga bilang pagsamba sa Diyos. Unang pagsamba, dapat kilala natin ng Diyos, siya ang Espiritu at katotohanan na dapat nating sinasamba upang kaluguran niya tayo, yung pananampalataya, napakahalaga. Pangalawa, yung paggalang. At ang pangatlo at panghuli, pagkatakot sa Diyos. Balik ulit tayo sa mga ngaral 12:28. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi mayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod, sa paraang may paggalang, at pagkatakot. Yan, kalugod-lugod sa paraang may paggalang, at pangatlo, sa paraang may pagkatakot. Kaya basahin natin ang Hebreo 12:18-21 at 29, Sister Rachel. Hebreo chapter 12 verses 12 verse 12 to 20. Chapter 12 verses 18-29. 18. Verse 18. Hindi kayo lumapit sa isang bundok na nakikita, gaya ng mga Israelita sa bundok ng Sinai. Ito'y may apoy na nagliliyaw at nababalutan ng dilim at malakas na hangin. Doon ay may tunog ng trompeta at tinig na
Diyos. Sapagkat tunay nga na ang ating Diyos ay parang apoy na nakakatupok. Nung panahon, swerte nga natin ngayon kagaya na sinabi dito sa 18 ulitin ko lang sa 18, nung panahon nila Moses. Sabi dito, hindi kayo lumapit. Tayo ngayon, hindi tayo lumapit sa bundok na, kayo lumapit sa isang bundok na nakikita, gaya ng Israelita, yung bundok na pinuntahan ni Moses sa Sinai. Yung si Moses kasi pumunta sa Sinai, ito'y may apoy na naglilihaw at nababalutan ng dilim at malakas na hangin. Mapalad tayo kasi hindi tayo sa Sinai pumunta. Doon ay may tunog ng trompeta at tinig na nagsasalita. Nang ang tinig na iyon ay narinig ng tao, nakiusap silang tumigil na iyon ng pagsasalita sa kanila. Kasi naririnig nila puro kamalian, kasalanan nila. Kasi yung salita na lumalabas sa bibig ng Diyos, yung kautusan na kailanman hindi natin kayang sundin. At habang pinakikinggan mo yon, dinudurog at dinudurog yung buong pagkatao, pati ang iyong kaluluwa, kasi walang taong matuwid, wala kahit isa. Amen? Kaya salamat tayo sa Diyos. Hindi sa Sinai tayo lumalapit, pumupunta. Kasi pag doon talagang hindi tayo makakatagal. Kaya nga maging si Moises man ang sabi niya, hindi ako makatagal. Sapagkat hindi nila matagalan ang utos na ito. Ang sino mang tumapak sa bundok kahit hayop, biruin mo, kahit hayop pag hindi karapat-dapat, ay babatuhin hanggang sa mamatay. Biruin mo, hindi na natin mapalad tayo, hindi tayo pumupunta doon kasi ultimo kapag hindi ka karapat-dapat, tumapak ka doon, patay ka. Doon kahit hayop, pagka hindi malinis, hindi panganay, patay. Kapag umapak doon, tayo pa kaya. Amen? Kaya pasalamatan lang natin ng Diyos sapagkat hindi nila matagalan. Sabi rin sa 20, Hebreo 20:21, talagang nakakakilabot ang kanilang natatanaw. Kaya pati si Moises mismo na itinuturing isa sa Hebreo 11 na banal sa paningin ng Diyos, sabi rito, kaya pati si Moises nagsabing nanginginig ako sa takot. Grabe, pati siya kinikilabutan. Hindi siya makatagal habang nagsasalita ang Diyos. Sa halip, ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Sayon at ang lungsod ng Diyos na buhay. Ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan na di mabilang ng anghel. Yung pangako ng ating Panginoong Hesus. Dumalo kayo sa masayang pagtitipon ng mga itinuturing na mga panganay. Ang kanilang mga pangalan ay nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Lumapit kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan. Kay Jesus na tayo lumalapit ngayon. Amen? Purihin ng Diyos, napakabuti ng Diyos. Kung hindi dahil sa pag-ibig sa atin ng Diyos, hindi niya ipadadala si Jesus hanggang ngayon. Pupunta ka sa Sayon, kung hindi ka karapat-dapat, patay ka, wala ka ng pagkakataong maligtas. Ngayon, paano ka maliligtas kung hindi mo alam ang kaligtasan? Kasi ang kautusan ay hindi pinadala ng Diyos para sa ikaliligtas natin. Amen? Kaligtasan ginawa para ma-verify ang kasalanan. Yung kautusan ginawa at pinadala sa tao para ma-verify lang ang kasalanan. Ngayon, sa bawat tao aakyat sa Sinai, kung babanggitin ang lahat ng kautusan na yun, nalalaman mo ang kasalanan mo, ngunit ano ang solusyon mo para mawala ang kasalanan mo. Amen? Kaya magpasalamat tayo sa buhay natin ngayon. Ipinadala ng Diyos ang ating Panginoong Hesus sa ating mga ngayon sa mga bagong tipan na ngayon tayo mga ipinanganganak na tao at hindi na natin kailangan pang pumunta pa sa bundok ng Sinai. Amen? Kasi walang taong karapat dapat humarap sa Ama. Kaya sa pamamagitan ni Jesus talaga magpasalamat tayo sa Diyos. Lumapit kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan. Kilala na natin siya ngayon ang nakalulungkot, ayaw pa natin lapitan. Ilalapitan na tayo ng Diyos. Kung minsan gagamitin si brother and sister, pupunta ka sa bahay mo para bisitahin ka, tinataguan mo pa. Paladala niya na, aksidente ang isang amang gagawa, parang kipagkwentuhan sa'yo tungkol sa Word of God, ayaw mo pa makinig. Mas pinipakinggan mo pa yung sarili mo, baka gusto mong lumapit ka pa doon sa bundok ng Sinai, na pag nagkataon, wala ka ng pagkakataong pangmaligtas. Amen? Kaya sa lahat ng pagkakataon, isipin natin na laging gumagawa ang Diyos ng paraan para sa atin. Kaya sa buhay natin ngayon, hanggang hindi pa bumabalik ang ating Panginoong Hesus, magkaroon na tayo ng takot sa Kanya. Kasi nakikilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos. Lumapit kayo kay Jesus,
ang tagapamagitan ng bagong tipan. Ang dugo niyang dumanak ay may pangako ng mas mabuting bagay kaysa isinisigaw ng dugo ni Abel. Kaya't makinig kayong mabuti sa kanya na nagsasalita. Ang tumangging makinig sa nagsasalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Gaano pa kaya kayo kung kayo'y tatangging makinig sa nagsasalita mula sa langit? Kasi kung hindi ka sasampalataya at tatanggap kay Jesus, John 3:18, hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi sila sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Amen? Eh, napakahalaga niyan. Magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Kasi kapag hindi tayo natatakot sa Diyos, mukhang malabo tayong maligtas. Wala tayong kaligtasan. Hahatulan tayo ng Diyos dahil sa kanyang tinig. Nayanig noon ang lupa. Pero mo, hindi ka matatakot sa salita ng Diyos. Nayanig ang lupa, ang panahon ng baha. Nilulod niya ang lahat ng buong daigdig sa tubig sa pamamagitan ng kanyang salita. Alam yun. At yung pagkagawa ng daigdig, biruin mo, sa kanyang salita, nalikha ang lahat. Naghiwalay ang lupa at ang tubig. Nagkaroon ng dagat, ng lupa, ng araw, ng buwan, lahat sa pamamagitan ng salita. Sinong tao ang hindi matatakot? Matigas na puso mo nun pagka hindi ka talaga natatakot sa Diyos. Matigas na talaga ang ulo mo at ayaw mo talagang maligtas sa buhay mo kapag gano'n. Minsan ko pang yayanigin, hindi lamang ang lupa, pati na rin ang langit. Ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagsasabing aalisin. Ang mga nilikhang nayayanig, kasi itong mundo nito, Hebreo, ay parang isang balabal, ay parang gamit ay titiklop na pagdating ng panahon, wawasakin ng Diyos. Matthew 24. Walang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat ay iguguho. Lahat ay wawasakin. Dahil itong mundo nito ay temporary lang. Hindi ito panghabang panahon. Pero bago yun, salamat sa Panginoon, bago paligaliin ng daigdig, gumawa na siya ng isang mundo na paglilipatan niya sa mga tao na kagaya natin na tumatanggap sa kanila bilang Panginoon, Hari, Diyos ng ating mga buhay. Amen? Kaya, sambahin natin ang Diyos sa parang may pagkatakot kasi hindi marunong magbiro ang Diyos. Ang Diyos ay mabuti, mapagmahal, mapagtimpi, pero huwag natin kalilimutan, lagi ko sinasabi, ang Diyos ay mapanitubuhin. Ang Diyos natin ay si Yahweh, si Jehovah, Diyos na ginagawa ang lahat ng kanyang sinasabi. Amen? Kapag sinabi niyang may kaparusahan, may kaparusahan. Ganyan ang Diyos na dapat nating makilala sa buhay natin. Dapat kilala natin ang Diyos natin. Diyos na hindi natin nakikita. Diyos na dapat nating galangin at Diyos na dapat nating katakutan sa ating mga buhay. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi mayayanig. Yung pangako niyang buhay na walang hanggan, yung pangako niyang gospel, si Jesus Christ, na kung tatanggapin mo pagdating ng panahon, talagang hindi na mayayanig ang mundong patutunguhan mo pagdating ng araw. Bakit? Si Kristo ang bahala sa iyo. Amen? Kaya hindi mayayanig, sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod. Ang mga bagay na pagsambang kalugod-lugod sa Diyos, pagsamba sa Espiritu at katotohanan, pagsambang may paggalang at pagsambang may pagkatakot sa Kanya, sapagkat tunay nga ang ating Diyos ay parang apoy na nakatutupo. Amen? Awit 147:11. Pakibasa, Brother Rachel. Sister Rachel. Amen. Purihin ng Diyos. 147:11. Awit chapter 147, verse 11. Ngunit sa may pagkatakot, kasiyahan niya'y labis, sa kanilang may tiwala sa matatag niyang pag-ibig. Amen. Yan. Ngunit sa mga may takot, kasiyahan niya'y labis, sa kanilang may tiwala sa matatag niyang pag-ibig. Pero mo, di ba? Nilalang ng Diyos ang tao at pinagmasdan niya na siya. Kaya lubusin na natin ang kasiyahan ng Diyos sa atin. Ang isang bagay na nakalulugod na pagsamba sa Kanya na siya'y masisiyahan. Ngunit, sa may pagkatakot. Kaya lagyan natin ng pagkatakot yung ating paggalang sa Diyos at ating pagsambang hindi nakikita ang Diyos upang malubos ang Kanyang kasiyahan sa buhay natin. Amen?
Mga ngaral 12:13 to 14, ito kasi yung tungkulin ng tao na dapat nating ginagawa. Sige, Sister Rachel. Kabisado na ng lahat, halos itong verse. Mga ngaral, chapter 12, verse 13 to 14. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay pagsusulit natin sa Diyos. Amen. Iyon yung duty ng tao. Sa pambagay na dapat nating malaman, duty of man, matakot at sumunod sa Diyos. Amen? Si Haring Solomon ang may sabi nito Sino ba si Haring Solomon? Siya ang pinakamatalinong hari na nabuhay sa mundo. Hiniling niya yung karunungan na nagmumula sa Diyos at ipinagkaloob sa Kanya. At pinag-aralan niya ang buhay ng tao. At hindi niya lang basta pinag-aralan, sinikap niya itong gawin. Talagang sinubukan niya itong gawin at napatunayan niya. Kaya ang conclusion niya, ngunit isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Pero bakit dapat tayo matakot sa Diyos? Dahil pagdating ng panahon, hayag man o lihim, mabuti man o masama, lahat ng ito'y ipagsusulit natin sa Diyos yung mga bagay na ginagawa natin sa mundong ito kung paano tayo nabubuhay. At pinatutunayan yan ng 2 Corinthians 5:10. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Yan, walang sino mang taong hindi haharap sa hukuman ni Kristo sapagkat lahat kayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap na nararapat ayon sa ating gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Kaya magkaroon tayo ng takot sa Diyos kasi hindi pwedeng hindi tayo haharap sa Diyos at magsusulit sa Kanya. Kaya gaya ng mga talatang ating nabasa sa banal na kasulatan, gaya ng mga salita ng Diyos na sinasabi ng mga propeta at mga disipulo at mga apostol na nauna sa atin, tandaan natin, ang Diyos natin ay si Yahweh, ang Diyos natin si Jehovah, ang Diyos na ginagawa ang lahat ng bagay na kanyang mga sinabi. Ultimong kaliitigang tuldok ng banal na kasulatan tiyak na magaganap. Kaya dapat lang natin siyang katakutan sa ating mga buhay sapagkat siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at kayang gawin ang lahat ng bagay anuman ang kanyang naisin. Siya ang omnipotent God, omnipresent, omniscient God na kinikilala natin. Siya ang ating Panginoong Hesus na pagdating ng panahon hahatol sa bawat isa sa atin base sa ating mga ginagawang mabuti o masama. Kaya napakahalaga sa ating mga buhay na maging totoo ang ating pagkilala sa ating Diyos na Espiritu na hindi natin nakikita. Kaya dapat natin siyang galangin at higit sa lahat, bigyan ng karampatang pagkatakot upang nang sa ganon, makapamuhay tayo sa mundong ito nang naaayon sa kanyang kalooban. Kasi kung sino bang taong walang takot sa Diyos, ang sabi ng Bible, John 3:18, hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Kaya hanggat may panahon pa, hanggat tayo nabubuhay, isipin natin ang tatlong bagay na ito upang maging kalugod-lugod ang ating pagsamba sa Diyos habang tayo naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Sambahin natin ang Diyos sa paraang hindi natin siya nakikita. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sambahin natin ang Diyos ng may paggalang at sambahin natin ang Diyos ng may pagkatakot sa Kanya. Amen? Palapakan natin ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Sa umagang ito, salamat sa Kanyang mga salitang ating napagbulay-bulayan. Tandaan natin, hindi tayo nilalang ng Diyos para parusahan niya. Amen? Nilalang tayo ng Diyos para kay Kristo. Dahil si Kristo naman ay para sa Diyos. Amen? Kaya hanggang tayo naririto, tanggapin natin si Kristo sa ating mga buhay bilang Hari, Panginoon Diyos ng ating mga buhay na ito upang
maging karapat-dapat tayo sa mata ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ating Panginoon Jesus at tayo na natin tumayo, tayo umawit tayo isang awitin bago tayo manalangin sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Kay buti-buti mo, Panginoon. Kawitan natin ng Diyos, kay buti-buti mo, Panginoon. Salamat sa Diyos, napakabuti niya yung mga bagay na dapat nating malaman ay talagang hayagan, ipinamamalita niya sa atin. Nagpapakilala siya. Ngayon, harap-harapan, bagamat talagang napakasakit ng salita ng Diyos, talagang lahat ng bagay na kahinaan at pagkukulang natin, isasabihin niya talaga sa atin. Kasi talagang mahal tayo ng Diyos, hindi nais ng Diyos na tayo mapahamak. Nais ng Diyos na pagdating ng panahon, ibig niya ang lahat ay maligtas. Kaya ngayon, para lang sa ganun, makasama natin siya sa kanyang kaharian. Tayo yung mga nilalang ng Diyos, kalarawan at kawangis niya. Umpisa pa lang ng paglikha, talagang pinakita niyang iniibig niya tayo. Nung nakita niyang si Adan ay nalulungkot, nalungkot din siya, inisip niya, nagawan ito ng katulad niya upang maligayahan si Adan na tao ng panahon. Isipin mo yun. Napaligaya ng Diyos ang tao, nagkasala ang tao, hindi nagbalik, nagpasasalamat, bagkus. Pinili niya yung sarili niyang desisyon at iyon ang kinalungkot ng Diyos, pero hindi natapos doon. Gumawa ng paraan ng Diyos. Pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak na labis niyang pinakamamahal. At tinig na yun ay narinig nung time ni John the Baptist. Ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong pinakamamahal. Pero niyo isipin niyo kung gaano kamahal ng Diyos ang kaisa-isang anak para ibigay sa iyo at sa akin upang pagdating ng panahon makasama niya sa kanyang kaharian. Sino tayo upang tumanggi sa biyaya at habang ng Diyos na yun na ang tanging layunin ay para maipabuti ang bawat isa sa atin. Isipin mo yan, kapatid. Sa bawat maling bagay na ginagawa natin sa Diyos, lungkot ang naipadadama natin sa Kanya. Sa bawat pagtanggol natin sa Kanyang mga salita, lungkot ang nadarama niya. Sa bawat bagay na inalalayo natin ang ating sarili sa Diyos, naghihinagpis ang Diyos. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, walang ibang nais ng Diyos kundi pagdating ng panahon ay makasama natin siya. Kaya sa oras na ito, sambahin natin ang Diyos, parangalan natin ang Diyos sa kabutihan niya sa buhay natin, na kahit hindi tayo karapat-dapat, tinawag niya tayo, inimbitahan niya pa rin tayo sa isang piging na kung tayo ay didinig sa kanyang panawagan. Ang sabi ng Revelation 3:20, ako ay kumakatok sa pintuan ng inyong mga puso, kung di rin kiniluan, ako ipapasok at kakain kasalo ninyo. Kasi lahat ng pagkakataon, pakinggan natin ang panawagan ng Diyos sa ating mga buhay. Wala namang ibang nais ang Diyos kundi ang makapili tayo pagdating ng panahon upang malubos ang kanyang kasiyahan. Nakasiyahan din naman natin sa ating mga buhay na tiyak na magugustuhan natin pagdating ng araw na yun. Purihin ang Diyos, parangalan natin ang Diyos, awitan natin ang Diyos. Kalibuti-buti mo, Panginoon. Hallelujah. Buti-buti mo, Panginoon. Lord, salamat sa kabutihan na binigay mo sa amin. Lord, wala kaming mukha na maiharap sa iyo. Lagi kami nagkakasala. Paulit-ulit. Alam ko
At patuloy namin napapakinggan ang iyong mga paalaala na nangangahulugan, Panginoon, yung pag-ibig, Panginoon, sa amin, Panginoon, ay talagang nakalaan. Salamat, Panginoon. Hindi mo kami karapat-dapat. Patuloy kami nakakagawa ng mga pagkukulang sa iyo, Lord. Patawad, patawad. At Lord, sa pangalan ng Jesus, padala mo po ang banal na Espiritu sa amin upang lubusan kang makilala ng lahat, Panginoon. At magawa ang mga bagay na dapat namin ginagawa, Panginoon. Upang lang sa Ginoon malubos ang iyong kasiyahan sa aming mga buhay na ito, Panginoon. Salamat sa pagpaparealize mo sa amin lahat ng aming mga mali at yung mga bagay na dapat namin ginagawa sa pagtuturo mo sa amin ngayon kung paano ka namin sasambahin sa paraan na kalilugod sa iyo. Kaya salamat ang iyong mga salitay na huwag manatili sa aming puso at maisagawa namin ito habang kami naghihintay sa muli mong pagbabalik. Salamat, Panginoon! Ikaw lang ang aming sasambahin. Maliban doon, wala nang iba. Muli, maraming salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Yan, salamat sa Panginoon sa kanyang